Okay, ngayon mga kapatid, ito pong mga dilis na ito nakakulong na raw. Okay, so ang tanongan, kamo, Cha, di ba? Nasaan na ang mga proponent? Nauna pang ikansila ang passport ni Harry Roque at saka, itong ICI, finally kahapon naglabas nung 2-page na kanila pong inihain dito sa ombudsman. Wala ni isang provision dito na nagsasabi na kasuhan nyo ng plunder si Romualdez. Ay nangangahulugan na ito po ay tutulong pa dito kay Romualdez. Parang may special treatment kay Martin. At yun na nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin at ano po yung masasabi po ninyo dito sa balita na kung saan po mga kabayan, ito pong mga ilan sa mga DPWH engineers ay nakasuhan na po at naaresto na. At sila po mga kabayan ay ipinasok na po sa Quezon City Jail. Ang balita po mga kabayan, hanggang ngayon po, si Romualdez ay safe na safe pa rin po sa piling ng kanyang pinsan mga kabayan. At mantakin nyo po mga kabayan, ang ICI na po ngayon, ay tila bagay pinoprotektahan na po. Ito pong si Romualdez mga kabayan. Nabaliktad na po mga kabayan. Kumbaga, yung pinagmamayabang po ni Junior na may makukulong na daw po bago magpasko. Ito na po yan mga kabayan, mga dilis po. Yung mga engineer. Kaya marami pong nadismaya. Bakit? Wala man lang politiko. Yung pinsan niya, safe na safe. Hindi po kinasuhan, wala pong kaso, at mantakin mo mga kabayan, nag-hearing po sila nang hindi po nakikita, hinayaan po magsalita si Romualdez. At ano pong nangyari? Yung kanyang salaysay, tila bagay magpapatibay pa, na hindi po siya kasama o hindi po siya sangkot sa anomalya. Gayong ang tinuturo ng lahat ng mga nandyan ay si Romualdez ay pusang gala mga kabayan. Niligtas pa po ng ICI. Ano po masasabi niyo dyan? Narito po mga kabayan, narito po ang ulat sa atin dyan ni Sir Ted Pailon at DJ Chacha. Kung hindi ka man ba manggagalaiti mga kabayan, panoorin mo na. At kung bago ka pa nga lang sa akin channel, huwag mo kang kalimutang i-hit ang like at subscribe button. Ito na po, di ko na po kayo papaghantayin pa na matagal Sir Ted Pailon, pasok po. Kahapon po nabanggit ko, di ba? May pangangailangan ang PGH para sa pagtatayo ng kanilang Cancer Institute. Ang kailangan lang pong pondo rito, more or less 10 billion pesos. Nakita ho ninyo? So kung totoo ito sinasabi nila, although isang tabi mo yung kay Saldi, itong kinekwento ng klarong-klaro na po, may ebidensya itong mga BGC boys, ilang bilyon ito. So yan pong kanila pong kinulimbat na yan, nangangahulugan ng pagkakait sa ating mga kababayan ng serbisyong medikal. Alright? Pagkakait sa ating mga anak, mga apo sa kanilang edukasyon. Basically po, yan po ang kahulugan yan Kaya please, wag tayo magsasawa sa isyong ito. 6:26 na pong ating oras. Ang dami ho natin gustong talakayin this morning, girl. Ano ang masasabi mo dito ngayon muna sa mga nakakulong na raw na mga kawani ng DPWH? Ang sinasabi, meron daw po nakakulong dito po sa Camp Karingal at maging sa Payatas BJMP. Parang in total, 8 na daw yata ang nakakulong sa ngayon, kung tama yung bilang natin. Pero hindi ako masaya. Because bakit? These are all small fishes. Nasaan yung malalaki? Nasaan yung pinagsimulan nito? So ang hinahanap po yung proponents. Yes, where are the proponents? Okay. Opo. Kasi kung tayo ay seryoso sa pagpapanagot dito sa mga sangkot sa flood control projects at kung totoong walang sisinuhin, dapat hindi lang mga DPWH officials, dapat hindi lang yung mga contractors. Nasaan ang punot dulo? At yun din ang nakikita kong comment ng mga kapatid natin we don't want this. Meron pa nga mga nagko-comment na, yan na yun? Yan na yun? Yan ba'y sinasabi niyong may makukulong bago magpasko? Hindi sila masaya. Opo. Hindi pa rin sila happy. Opo. Same sentiments ako doon sa mga kapatid natin.
kumbaga dilis. Oo. Okay. Maliit pa sa dilis. Opo, kumbaga ito ho yung mga maaari po Fall naman guys. din. Opo, maaari po naman din na hindi magtatagumpay yung modus kung wala sila. Kasi sila yung implementing agency. So ito rin po yung leksyon sa mga kawani ng gobyerno na gusto rin pong kumita sa maling pamamaraan na sumusunod sa utos na nakakataas. Kasi sa bandang dulo, ikaw ang unang makukulong. At sa bandang dulo, baka ikaw kapusin ng pambayad sa abogado. Oo. Okay, ngayon mga kapatid, ito pong mga dilis na ito nakakulong na raw. Okay, so ang tanungan, kamo, Cha, di ba? Nasaan na ang mga proponents? Nasaan na ang mga responsable kung bakit naponduhan itong mga ninakaw? And we are calling the 2025 budget the most corrupt budget. Hindi naman DPWH at yung mga officials ay nagpondo dyan. Sige po. So, mga kapatid, Nasaan sila? Nasaan? Si Saldico, nauna pang ikansila ang passport ni Harry Roque At ni Cassie, ni Cassandra. Kung totoo ang sinasabi ng presidente na umuwi ka dito, tama naman siya kasi yung iniharap ni Saldi, kwento. O, di ba mga kabayan, mantakin mo, nauna pa po ang makancel yung passport ni Atty. Harry Roque. Palibasa po kasi mga kabayan, si Harry Roque, pro Duterte po yan. Talagang yan po yung uunahin po nila. Di po ba? Si Saldi ko, may chance pa po yan na bumaliktad Pero mantakin mo mga bayan, napakatagal na po natin sinasabi bakit hindi i-cancel yung passport ni Saldi ko noon pa. Ngayon pa lang po nila sinisimulan i-cancel ang passport ni Saldi ko dahil pumiyok na at sinabi niya po ang pangalan ni Bongbong Marcos. Pero noong hindi pa po nagsasalita si Saldi ko, hindi nga po makansila ang passport Pero kaya Atty. Harry Roque, gumagapang na po ang pagkakansila ng passport. Mantakin mo ang kabalintunaan ng gobyernong ito mga kabayan. Pag oposisyon o against sa gobyerno, mabilis pong gumalaw. Pero pag nasa gobyerno po nila, napakatagal pong gumalaw. Napakatagal po halos, yung ICA nga mga kabayan, halos ipawalang sala na po si Romualdez Ito, tuloy po natin. At ni Cassie, Ni Cassandra. Kung totoo ang sinasabi ng presidente na umuwi ka dito, tama naman siya kasi yung iniharap ni Saldi, kwento. Tama. At yung listahan ng delivery, kahit na sino pwedeng gumawa nun. At saka hindi under oath yung mga pinagsasabi niya sa video. Kahit na sino pwedeng gumawa ng ganung listahan. Di ba? Nang naghatid ako dito. At saka yung mga maleta ngayon, ang pagkakaiba lamang ng kanyang unang mga vlog, mga kapatid, ay may nadagdag na ilang kulay ho ng maleta. Pero yung tiles na pinaglapagan, pareho lang. Tama? At saka yung kotse, kung saan nasa gitna nito yung hilera ng maleta na hindi mo alam kung ano din laman. I mean, kung abogado ka, di ba? Ang daling question nila, ano laman yan? Baka naman ang laman yan, mga paninda sa Tiangge. You know, di ba? O baka walang laman. Anyway, sige. So, mamaya na po natin tutunghayan ito ng mas malaliman. Pero ito kasi nga, ngayon pa lang, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa katotohanan na kung sakasakali na meron pong proponent na eventually po ay mahuhuli sa pamamagitan po ng arrest warrant, siguradong hindi yan ikukulong kung nasa saan itong mga dilis na ito. Ganun. Hindi ikukulong yan sa city jail. Sigurado po mangangatwiran para sa kanilang kaligtasan. Ikukulong yan saan? Sa PNP Detention Center. Doon po sa mga kulungan ng pang-VIP. Ihanda na po natin po ang ating sarili dyan sa balitang yan. Yan po ang mangyayari dyan. Hindi ikukulong yan kasama po ng pangkaraniwang bilanggo sa pangkaraniwang bilangguan. Yan po ang aking pagtansya. Sana po, sana hindi magkatotoo ito. Pero sa aking pangitain, yan na po yan. Ang mga proponents, mga kapatid, sigurado hindi ikukulong kasama nitong mga nandidiyan ng taga-DPWH.
Papayag ba tayo? Ha? May mga Opo. kosa, At yan- papayag ba at tayo yan doon? may mga posisyon, yung direktor, yan po, bukas makalawa magpepetisyon Ay. para po sa medical Para furlough. naman yatang Kasi unfair ho, naman meron na yata. kaagad yan medical certificate na Oo. kinakailangan magpa-confine sa ospital. Kapag yan ang nangyari, Okay. patutunayan ng Sige. gobyernong ito na talagang ang hustisya dito sa Pilipinas ay iba sa Opo. mga may pera. Sorry, Kung yan ang mangyayari, baka aga-aga ginagalit ho namin kayo, pero Oo, yan wag po naman ang sana. katotohanan. Okay, ngayon eto ha. O sige. Opo. Mamaya na ho natin tatapusin po at sasarhan tong komentaryong ito. Pero bubuksan ko muna sa pamamagitan nito. O sige. Nung isang araw, pati nga po kami dito mga kapatid ay nagbalita. Opo, at ang iba nga ay bagay medyo tuwan-tuwa pa nga sa balita eh. Di ba? At meron pang pumuri sa ICI. Opo, DPWH, ICI recommend filing of plunder, other raps versus Romualdez and Co. Ito po yun, ha? Ito sinasabi. Okay. Tuwan-tuwa. Aba. Oo, ang ICI. Mga kapatid, sorry po mukha na naman pong itong ICI finally kahapon naglabas nung 2-page na Na kanila referral. pong inihain dito sa ombudsman. Oo. And that is the referral letter, kumpanyero. Referral for further investigation. oo. Wala ni isang provision dito na nagsasabi na kasuhan nyo ng plunder si Romualdez. Tama. Okay. Alright. Actually, transmittal lang ito ng kanyang mga transcript nung kanyang pagharap sa hearing at mga isinumite ni Romualdez sa ICI. Nangangahulugan na ito po ay tutulong pa dito kay Romualdez. This referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of Former Speaker Romualdez sa Tagalog. Inilabas ng walang anumang natuklasan o konklusyon na may kasalanan o pananagutan si former Speaker Romualdez. Ang sinasabi po dito na dapat daw yung ombudsman ay magkaroon ng kanilang sariling investigasyon. So, yung kanila pong Friday na press release. Yeah, PR. Mali. Kasi tayo po ay naniwala sa kanila. Pero mali, wala pong plunder charge, walang plunder recommendation. Gusto lang natin itama ito ha. At mamaya po, meron pa tayo ibang issue dito. Mukha talagang iba mga kapatid. Ang dapat natin itawag dito sa ICI na ito, sorry po sir ha. Kasi ako gusto kong unawain ito na work in progress ito, naiintindihan natin. Pero mukhang iba ho eh. Itong ICI na to, iba na dapat itawag. Ano to? Ano ba? Ano ba dapat? Ano to? Independent Commission for Infrastructure. Yan ang ibig sabihin ng ICI. Boy, ano gusto mo itawag? Ito po dapat tawagin natin na Indifferent Commission for Infrastructure. Sa parang dito, gumawa lang sila ng sulat na, ito, ombudsman, kayo na bahala. Basta sa amin, di ba, hindi namin ilalagay dito na may pananagutan yan or any liability. O ito yung mga documents, bahala na kayo. Pero sa iba, may kaso. Parang may special treatment kay Martin. Mga kapatid, mamaya po at tunghayan din natin itong kanila pong inilabas na guidelines sa kanila pong live streaming na ito at ito po ay ating hihimayin din sa kapakinabangan ng ating po mga kababayan sa pagsusuri, pag-aanalisa sa tamang impormasyon. Abangan na sa aming pagbabalik. News 5! At yun na, mga kabayan, nakita niyo po ba ang kabalintunaan ng gobyernong ito? Talaga pong merong special treatment dito kay Romualdez, mga kabayan. Palibhasa ay pinsan ng nakaupong Pangulo. Ang nakakasar lang kasi mga kabayan, ito pong Pangulo po nating ito, kay yabang-yabang kapag nagsasalita po sa media. Hindi ka ba kinakabagan, sir? Sa mga pinagsasabi mo? Sabi mo pa sa report mo, walang sisinuhin, walang sasantuhin.
Tapos mamulat-mulat po kami mga kabayan, ha? Mamulat-mulat po kami. Safe na safe ang pinsan mo dyan sa report ng ICI. Paano ba naman, di ba? Para naman tinamaan ng kidlat niyan, no? Napakatindi mo magsinungaling eh. Bago ka palang, nangangampanya ka pa lang, nagsisinungaling ka na. Hanggang ngayon ba naman, sir, nakaupo ka ng Pangulo, nagsisinungaling ka pa rin po? Nanghirap sa atin eh. Ha? Nag-almusal ka ba, sir, bago mo sinabi yan? Junior? O baka naman nagpulburon ka lang? Ha? Kasi sabi ni kapatid mo, sinasabay mo daw sa almusal. At least yun, kung sinasabay mo, may nakakain ka. Baka mamaya, purong pulburon lang ang tinira mo ng umaga. Di mo ba? Mantakin mo, napakayabang mo pa. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, bago magpasko. Ito na ang pinakahihintay natin. Totoo na to, makukulong na. Ang nakulong yung mga dilis. Yan yung sinasabi ni Senator Marcoleta na mga dilis lang ang makukulong. Yung mga buwaya, yung mga pating, nasan na? Safe na safe si pinsan. Diba? Safe na safe si pinsan. Para kang nilulunok mo lahat na sinasabi mo eh. Walang sisinuhin, walang sasantuhin. Utot mo blue, sir. Utot mo blue. Simula ngayon, sir, wala nang maniniwala sa mga pinagsasabi mo. Dahil mismo kahit mga pinklawan, kahit mga ibang loyalista, asar na sa'yo. Dahil mismong pinsan mo, pinagtatanggol mo, sabi nga nung ibang mga, mga loyalista, ang hirap mong ipagtanggol. Ang hirap mo nang ipagtanggol. Kakaprotekta mo sa pinsan mo, na alam naman ng lahat, na siya yung dambuhalang buhaya dyan. Unless otherwise, kasabwat ka. Diba? Kaya ayaw mong ilaglag. Sir? Pakiramdam ko talaga eh. Pakiramdam ko mga kabayan, merong alas na hawak itong si Romualdez eh. Merong alas to na hawak laban kay Bongbong Marcos. Kaya hindi siya gawang ilaglag ni Bongbong mga kabayan. Na kumbaga pag nilaglag siya ni Bongbong, sasambulat na lang. Ito na, ang ebidensya lahat-lahat. Parang ganun po mangyayari. Hanggang dyan na lang po muna mga kabayan. At huwag nyo nga pong kalilimutang mag-like at mag-subscribe po sa ating channel. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Paalam.